Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, ho, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding nga po ito sa isang incidente ho mga ka-action. Kasi po ang Malolos Regional Trial Court, no, Branch 14, nag-issue po ito ng search warrant doon sa Purak, Pampanga na kung saan isi-search sana ang isang Pugo Hub. Ngunit binawi po ito ng Malolos judge o hukom ho mga ka-action, at ito nga po iniimbestigahan na ng kataas-taasang hukom ng Supreme Court kung totoo ba ang napabalita na nai-influensyahan na ang iilan sa atin ng mga hukom ho mga ka-action, mga kakampeng, at ang pagbawi ng nasabing search warrant. Nako, napaka-importante po talaga itong sana na salakay o pag-search ng nasabing Pugo doon sa Purak, Pampanga, kasi marami pala ang pwedeng i-rescue doon mga ka-action. Ayon nga po mamaya-maya sa magsasalita, may isa daw na nagsisigaw o naghihingi ng tulong mga ka-action. So ito po, pakinggan ho natin ito mga ka-action, ang balitang ito. Iniimbestigan ngayon ng kataas-taasang hukuman ang pagbawi ng Malolos Court sa search warrant na inilabas ito para sa isang Pogo facility sa Purak, Pampanga. Samantala, naghain naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa ibang korte para tuluyan na nilang mapasok ang nasabing Pogo Hub. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira. Alex, aalamin ng Korte Suprema kung may katotohanan ang mga alegasyon na nai-impluwensya na rin maging ang mga hukuman ng mga illegal Pogo. Kasama sa mga imbestigahan ng Supreme Court ang pagbawi sa search warrant na inisyu ng isang korte sa Malolos para sa isang Pogo Hub sa Purak, Pampanga. Kinumpirma ng Korte Suprema na iniimbestigahan na nito ang napaulat na pagbawi ng isang korte sa Malolos, Bulacan sa inisyong search warrant sa isang Pogo Hub sa Purak, Pampanga, kung saan may nasagip na nasa 100 biktima ng mga dayuhan at mga Pilipino. Sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na biniberipika na ng Office of the Court Administrator ng Supreme Court ang nasabing search warrant. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio, nag-issue ang Malolos Regional Trial Court Branch 14 ng search warrant para masalakay ng mga otoridad ang Lucky South 99 compound. Pero kalaunan anya ay binawi at saka ibinasura ang hiling ng PAOK na mapasok ang Pogo Hub dahil sa mga teknikalidad. Kinakailangan po kasi yung search warrant mo must be very particular, no? Naka-indicate ano yung scope and limitation. So wala po yun. Dahil po doon, kinancel po niya muna yung order. Tapos, ang kanyang sabi, magpapatawag siya ulit ng hearing. So we were expecting ang gagawin ni Judge ay i-remedy lang niya, papalitan lang niya, o dadagdagan lang niya kung ano yung mga items to be seized and searched. Unfortunately po, sa kasamaang palad, nung hapon, dininay na po ni Judge yung kanyang, yung aming application. Kaugnay nito, naghain-an niya ang PAOK ng panibagong aplikasyon sa Branch 45 ng San Fernando, Pampanga RTC para tuluyang makapasok sa Porok Pogo Facility at masagip ang iba pang mga biktima. Tapos na po yung hearing and so on and so forth. Inaantay na lang natin kung ma-approve pa ni Judge o hindi yung ating application. Sana naman ma-approve po para tuloy-tuloy na po tayo makapasok, ma'am, kasi marami pa tayong nare-rescue. Kagabi may sumisigaw doon sa loob. Kinumpirma rin ng opisyal na may isa pang dayuhang biktima na may mga pasasakatawan ang na-rescue. Ayaw naman bigyan ng PAOK ng malisya ang pagbawi ng hukom sa search warrant dahil nasa diskresyon nito ang pagkapasya batay sa pag-aaral nito sa mga ebidensya. It is within her power to evaluate and decide matters brought before her court.
according to her appreciation of the evidence presented and according to her understanding of the law. Kumbinsido naman ng opisyal na nalik ang impormasyon ukol sa raid noong June 4. Kaya marami nang nakatakas bago makarating ang mga otoridad noong Martes. Anya dapat imbestigahan ang lahat kabilang na ang mga tauhan ng PAOK. Kung talaga magkakaroon ng investigasyon, gusto ko magsimula ng investigasyon sa akin hanggang pababa. It could be anybody. Ako personally, ang mindset ko, lahat kami suspect. Tiniyak naman ng Supreme Court na imbestigahan din ito ang mga paratang ng posibleng may impluensya at sabwatan ang mga tao ng hudikatura sa mga pogo. Alex, nagpapatuloy ang case build-up ng PAOK laban nga sa mga nasa likod ng POGO operation sa Porac, Pampanga na inaakusahan ng torture, human trafficking at ng kidnapping. Ayon pa sa PAOK, may mga tinukoy na ng mga pangalan ang mga biktima ng nasabing POGO hub. Alex? Okay, Moira, so sinabi na rin ng PAOK dahil nung una nakakapanayam natin si yung tagapagsalita ng PAOK, binabanggit niya na itong mga nakuha nila ay hindi may tuturing na mga suspect, sila ay tinatawag nilang biktima. So nasegregate naman nila kung sino yung mga instigador ng pangingidnap at pagtorture dyan sa mga ilang mga biktima. Ang sabi kasi ni PAOK spokesperson Casio, itong 100 na ito na kanilang na-rescue ay mga biktima nga. At maraming ang parang hindi sila nahuli or nakatakas bago nila maisagawa yung operasyon doon sa POGO facility. Pero may mga natukoy ng pangalan itong mga naghain ng complaint na mga victims mula doon sa POGO hub. Sa ngayon, hindi pa muna doon nila ilalabas yung mga pangalan. Pero may mga identity na sila nito at lumalabas na hindi pa sila kasama dito sa mga nahuli o noong na-rescue noong nakaraang Martes. Okay, maraming salamat sa iyo, Moren Sinamat. Ayun, mga ka-action, mga kakamping. Alright, so kawawa naman ang yung sinasabi ng tagapagsalita ng PAOK, mga ka-action, na may isapdo daw silang naririnig na sumisigaw na humihingi ng tulong. So ang tanong ho natin dito, kung ano ba talaga ang naging dahilan, pinakadahilan kung bakit kinansila po ito ng isang hukom, mga ka-action. Pero anyway, hayaan ho natin ang Supreme Court kasi ang Supreme Court naman talaga ang mag-iimbestiga dyan at kung ano naman ang kahinatnan nito. So abang-abangan ho natin. Ito ho nga ho, mga ka-action, ang pinaka ho talaga na i-abolish na sana itong mga pugo na to kasi marami ang mga krimen na nangyayari sa loob na hindi natin nalalaman. Nalalaman na lang natin kung maibabalita na may madidisgrasya na. Kaya ito yung hiling ni Senadora Riza na itaboy na lahat o itigil na ang nasabing Pogo Hub na ito na isang malaking company ho, mga ka-action, mga kakamping, kasi kawawa naman po talaga ito, may mga nangyayari na illegal, no? Kaya sana naman sa Supreme Court maimbestigahan nyo po ito kung ano po talaga ang nangyari dito, kung bakit binawi ang nasabing search warrant na kung saan marami sanang nare-rescue. O isipin nyo, 100 na ang na-rescue nila pero may mga natira pa daw doon. So kakalungkot po to isipin. Sana po doon sa sumisigaw ay safety lang ho siya. So alam na, sabi naman ng reporter, inaakusahan ito na tinutorture daw ang ating mga ano dyan o inaakusahan pa silang kidnapping. Kaya marapat lamang na malaman natin ang katotohanan kung bakit ito na binawi ang nasabing search warrant na kung saan may re-rescuehin. Sus Maria Josep, nakakalungkot po ito. Pero sige lang, mga ka-action, maghintay ho tayo kung ano ba talaga ang pinaka-development nito, no? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.